Tayo po'y magsiluhod, tanda ng paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Pugong Diyos. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kapahingahan ng kalooban sa kanya makukuha. Kapanatagan ng kaisipan siyang magbibigay. Kaya't halina mga minamahal, tantuin niyo ang tinuran, hanapin niyo siya't masusumpungan. Sino nga bang tao ang hindi nakaranas umiyak, hindi dumanas maghirap, kahit mayaman ka, kahit lahat nasa iyo, kumisan mararanasan mong maghirap ang loob mo. Kahit anong libang, kahit anong gawin mo, na paglilibang kahit sandako, kung walang kapahingahan ng isip mo, isip dito, isip doon ng kung ano-ano, magkakaroon ba ng kapanatagan at galak na totoong damdamin mo? Kaya nga't maliwanag ang tinuran, sumainyo ang kapayapaan, sapagkat ang kapayapaan ang layon ng Ama na maghari at manguna sa bawat anak niya. At natutupad nagaganap ang kalinisan ng pag-iisip kapag payapa ang isip ng tao. Subalit, gaano man ang pagmimithi na ito'y maging malinis upang pumayapa kung ang pakikinggan at daramhin ay ang kalooban ng bilang pagkatao na nasasaktan, hindi rin ito kakamtin. Kaya naman ang Amang butihin at mapagmahal sa lahat, ang handog niya ay tapat at wagas na pag-ibig. At ang sino mang sa kanya'y nakadarama at tumatanggap, naghihilom ang kanilang mga masasakit na loob, masakit na damdamin, sapagkat siyang nagbibigay ng kaaliwan. Halina kayo mga minamahal, tunay ninyong kilalanin at tanggapin kung sinong tagapagpabahaw ng sugat, ang nagpapababaw ng malalim na sugat, nagpapatuyo at nagpapatigang ng nagnaknak na sugat. Kilalanin niyo, tanggapin kung paano ang kanyang gagawin, upang makita ninyo kung paano siya kumilos sa inyong buhay. Sadyang mahirap mag-isip, lalo tigit kung ang iniisip mo ay walang natutupad, at lalong napakahirap isipin kung alam mong napakahirap mong kamtin. Subalit walang mahirap sa Ama at hindi maghihirap ang iyong pag-iisip kapag siya ang iyong inasahan at inasam-asam. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Mula kay Isaias. Saan ninyo ngayon ipaparis ang Diyos? Siya'y kanininyo itutulad. Tumingin kayo sa sangkalangitan. Siya ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sinong sa kanila ay nagpapakilos? At isa-isang tumatawag sa kanilang pangalan. Dahil sa kanyang kapangyarihan, isa may wala siyang nakaligtaan. Israel, bakit ikaw ay nagrereklamo na tila di alintana ni Yahweh ang kabalisahan mo? At tila di mapansin ang iyong kaapihan.
Di ba ninyo alam, di ba ninyo talos, na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha ng buong daigdig, hindi siya napapagod. Sa isipan niya ay walang makatatarok. Ang mga mahina't napapabagal ay pinalalakas. Kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Napakabuti ng pangako at napakaganda ng pahayag. Kung tuwirang nasang kamtin, sundin ang kalooban ng amang mahal. Ngunit paano ito magaganap sa buhay ng tao kung nalalaman na babatid ngunit hindi isinasabuhay at ayaw isabuhay at ang ganang kalooban nila ang siyang sinusunod? Kaganang kalugustuhan bilang tao ang siyang tinutupad. Magagawa mo ang lahat bilang tao na gusto mong gawin kung may kaya at kakayahan. Subalit hindi lahat ng iyong mithiin ay makakamtan, sapagkat ang lahat ay may hangganan at wakas. Kaya't nagsisimula ka pa lamang binabalangkas mo, kung hindi niya loloobin, hindi ito matutupad. Ngunit di mo man balangkasin at di mo man isipin, kapag ginusto niya ay masisilayan. At yaw na nga ang pawang katotohanan, kaya't ang sa kanya ay naghahanap ng susumpungan ng liwanag. At kapag nakasumpong ka ng liwanag, manahan ka ng ganap, doon sa iyong mga kaakibat na hirap, siyang magpapagaang lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Halimbawa, 10 kayong napag-utusan at kayong 8 ay masisikap, masisinop. Tumutupad, tumatalimang ganap na may galak at katotohanan. Nakita ninyo ang 2 na hindi makatalima at makasunod. Hindi kaya kayong tapat at totoo'y nalulumbay at nanghihinayang? Sapagkat alam ninyo ang nangyayari sa inyo na sa kabila ng mga pinagdaraanan ninyo, nararamdaman ninyo kung paano kayo kinakalingan ng Diyos ninyong tinatawagan, pinaglilingkuran. Kaya't hindi kayo nagagalit, habag at awa ang inyong nararamdaman. Gayon ang isinugong anak sa lupa. Hindi galit, hindi puot, kundi habag at awa. Sapagkat kilala niya ang ibinaba at nagbaba na mga talata, salita at kapahayagan kung saan nagmula. Ngunit at pasubali, kung lahat ay ipaganap, ipatupad ang kanyang salita sa mga sumusunod at tumatalima. Sa hindi makasunod, mapatutupad niya rin kaya? Ang may pandinig ay nakarinig. Maliwanag ang katotohanan kung gusto mong kumain at walang makapagluto, ikaw mismo magluluto. Dahil hindi ka magpapakagutom kung may kakainin naman iluluto. Ngunit kung sadyang tamad ka at aasa ka na lamang, doon sa kapwa mong mag-aabot na lang sa'yo ng pagkain, di ka kikilos, titiisin mo pa yung magkalam-kalam ang tiyan. At yun ang mga nagmamaang-maangan sa katotohanan, ngunit batid naman. Yaon yung mga hindi nila magawa, ngunit batid naman. Kaya't kung magkamisan, marami silang tanong, marami silang mga katanungan na di maarok, di matalos ng kanilang diwa, di maramdaman ang kanilang puso. Sapagkat naalaman nila, ayaw nilang tanggaping isabuhay. Kaya naman itong ama, matwid niyang nakikita ang mga anak niyang tapat at totoo sa kanya. Matwid niyang nakikilala ang mga nagpapakatotoo at nagiging tapat na mga anak niya. Kaya naman ang mga nagpapakatotoong anak niya, kung magkamisay nalulumbay sila, ngunit inaaliw niya. Kung magkamisay nahihirapan sila, ngunit pinagagaan niya. Hindi sa damdamin nila nararamdaman ang hirap at sakit, kundi sa katawan. Sapagkat ang katawan ay maaring maibsan ang hirap, ngunit ang loob walang makakapag-ibsan at makakaalis niyan maliban ang kanyang
dulot na galak at ligaya, pag-ibig na madarama. Kaya't halina mga minamahal ko, tandaan ninyo, amang butihin at wagas ang pag-ibig kaninuman, hindi naglalaho ang kapangyarihan. Sa kanya nyo hingin, sa kanya kayo dumulog, sa kanya kayo manambitan. Sapagkat ang magagawa niya ay di magagawa ng sinuman. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Kung inaangkin mo na ikaw ay may kabutihan, aangkinin mo ring ang Diyos mo'y may magagawa sa iyong buhay. Kung nagtitiwala kang ika'y mabait na nilalang, higit mong pagtitiwala ng butihin mong amang lumalang. Kaya't kung papaano ikaw at siya'y nagkaisa man din, tuwirang niyang mapapatotohanan, siya'y buhay na di mamamatay. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Pawang katotohanan kung sa dating pagkatao mo, pag may naramdaman ka, balisa ka na't may takot ka na. Subalit, kapag pinatapang ka ng Diyos mo na alam mong siya ang bumabawi ng buhay at siya rin ang magbibigay lakas, ang manaramdaman mo, panatag mong itutulog. Payapa kang nahihimbing, sapagkat inaalis niya yung pagkabalis at pagkatakot mo. Dahil, halimbawa, tumaas ang presyon mo at naalaman mo mataas ang presyon mo. Dahil siya'y mahal mo at mahal ka niya, umaasa ka sa kanyang kahit matulog kang mag-isa, kung di ka pa niya mapapabayaang mamatay at di niya loloobing mamatay, bubuhayin ka pa niya at gigisingin sa umaga. Buhay bang Ama? Yun ang buhay na pananampalataya. Yun ang buhay na pagtitiwala sa Kanya. Yun ang buhay na pananalig sa Kanya. Hihiga kang payapang walang iniisip, baka di na ako magising nito Payapang mahihiga na wala kang iniisip, baka kaya anong mangyari sa akin. Subalit, kapag hindi totoo ang pagtitiwala at pananalig mo, marami kang iniisip, takot kang matulog, kaya sa halip na ikay bumaba ang presyon, lalong tumataas. Dahil hindi napapahinga ang iyong utak sa kakaisip, hindi napapahinga ang iyong loob sa kakadama ng kung ano-ano na hindi naman marapat. Kaya't ang taong nagnanasa ng kapahingahan at tunay na kagalakan, siya ang tinatanggap sa buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, sapagkat hindi mo makikita ang kapahingahan ng loob mo at kaisipan sa anumang gagawin mong paglilibang. Hindi mapapahinga ang isip mo at damdamin sa gagawin mong humanap ng paraan, kundi ang paraan niya sa kapahingahan ng kalooban at kaisipan, sa Diyos mo hanapin. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Kaya't ang totoong mananampalataya at siya'y dinadama, nagagalit na yung kapwa nila, sila hindi pa. Nagsasabi na ng kung ano-anong mga kapwa nila, sila tahimik lang. Sinisibangutan na sila natatawa lang. Sapagkat, alam nila, hindi sila magdadala. Dahil wala silang dalahin sa loob nila. Iyon ang nagpapahirap at nagpapabigat kung magkaminsan sa tao, kaya nagkakaroon ng sakit. Dahil sa bigat ng loob na hindi na kayang dalhin ng puso nila. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, mga minamahal. Lagi niyong tatandaan ang kapahingahan ng kaisipan at kalooban sa Diyos na lumalang makakamtan. Mula kay Lucas ay kay Mateo. Lumapit kayo sa akin at mamahinga.
Nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay nito sa marurunong at matatalino at inihayag mo sa mga may kaloobang tulad ng sa bata." Maliwanag. Inihayag ang kalooban ng Ama at damdamin niyang tunay sa mga mabababa ang loob, sa mga bata na di marunong magtanim ng galit, ng hinanakit at puot, na sa kabila ng kanilang mga kalaro'y kinurot, iiyak, susumbong. At kung mabait ang kanilang magulang, sasabihin lang, nakipaglaro ka, di magtiis ka ng kurot. Kung ayaw mong makipaglaro, manahimik ka dyan sa bahay, walang mangungurot sa'yo. Ngayon, ginusto mong mangurot, nangurot ka rin siguro, kaya ka kinurot. Kahit hindi ginawa ng anak mo, sasabihin mo yun para nang sa gayon hindi siya lumalim ang pagdaramdam. Ngunit kung inakang kusintidor at kusintidor pang ama, sasabihin, batukan mo eka. Sige, gumanti ka akong bahala. Kaya naman kamukat-mukat nila nang umusad ang araw, buwan, taon na silaki ang anak. Silang nasaktan, silang nahihirapan, sapagkat walang pagpaparaya, walang pagpapasensya. Kapag sinaktan sila, gaganti't gaganti, basugolero ang mga anak nila. Mga mahal, ang wika ng Ama ay napakabuti, napakaganda at napakahinam. Kaya't kung lahat ng tao'y susunod sa Kanya, sinong mahirapan, sinong masasaktan? Kay hirap itong tupdin, kay hirap itong gawin ng damdaming katauhan na di maamin ang katarikan at kataasan. Subalit kung nasa loob na ito at naririto na sa damdamin, mapapatotohanan nyo, totoo pala ang salita. Buhay pala ang wika, sapagkat makapangyarihan ang kapangyarihan ng salitang iyon ng mga sumusunod at sumusubaybay sa katotohanan, silang nagtatamasa ng kaganapan. Sapagkat nakikipagtotoo sila at di nila niloloko ang salita. Nakikipagtotoo sila at di nila nakikipaglokohan. Hindi sila nakikipaglokohan sapagkat batid nilang tapat ang nagwika. O mga mahal, katotohanan ng aking tinuturan, kaya't napakahalaga ng magkatakot at kahihiyan sa Diyos Amang dakila. Sapagkat di mo siya maaring linlangin, di mo siya maaring dayain, at sabihin mo ikay butihin, masama naman ang loob mo. Mga minamahal ko, ang wika nga kung sinong nagdadala, siya ang nabibigatan at nahihirapan. Kung walang dalahin ang loob nyo, kay gaan ninyong huminga, kay gaan ninyong tumawa, sapagkat totoo at di pa kunwarit, paimbabaw ito. Yaon ng maliwanag na katotohanan, kapag totoo ka, kahit kanino'y haharap, makakaharap at kakaharapin mo, sapagkat alam mo, batid mo, ang katotohanan ay suma sa iyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaong baga, mga minamahal ko, patuloy ang pagbibigay ng pagpapagaan ng loob, at ang Ama ay nagbibigay paraan kung paano ito'y kakamti ng lahat. Kaya't kung kayo'y may bigat sa damdamin, kayong may karamdaman, magpalaya ng tuwiran, upang ang inyong kagalingan, ganap ninyong kamtin. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Oo, Ama, sapagkat gayon ang kinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Maliwanag. Walang tunay na nakakakilala sa ibinaba kundi ang nagbaba. Yaon na nga ang Amang pinagmulan ng anak. At nakakakilala at makakakilala yaong mga pinahahayagan ng anak. Natuwirang kumilala rin at tumanggap. Kaya naman lahat ng kumilala sa anak ay nakilala ang Ama, at ang mga kumilala sa Ama nakilala ang mga pahayag. Kaya't ang mga kumikilala sa mga pahayag, nagsabuhay at nakapagsabuhay
nasayahan, natuwa at nagala. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababa ang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Maliwanag ang katotohanan. Walang bigat sa kalooban na dinudulot ang amang mahal, kundi ang kagaanan ng lahat upang ito'y tamasahin ng kagalakan. Kung magkagayon at tinahanap mong maluwag na kalooban, damdamin mo'y masisiyahan, matutuwa kang tuwiran. Sapagkat ang wika ay maliwanag, ang napapagalang kataway lumapit sa akin at ang kalooban nila'y pagpapahingahin. Sapagkat ang kapahingahan ay masusumpungan sa Diyos na lumalang sa amang walang hanggan. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Hindi mo makukuha ang kapanataga at kaaliwan. Kung hirap na hirap ka na sa iyong buhay, ay tutungo ka sa ganito, makapaglibang nga muna, sapagkat ako'y hirap na sa kakaisip ko. Panandalian ka lang na makapagpapahinga habang masaya ka tuwan-tuwa sa ginagawa mo kasama ng kapwa mo makasanlibutan. Subalit pagkatapos mong ginawa ang lahat ng iyong pinagpahinga, pagkatapos niyan, ano kaya ang kapalit? Napahinga ka nga ba? Namahinga nga bang isip mo? Napahinga nga bang loob mo? O pag-uwi mo sa inyo'y gayon pa rin ang dala mo? Subalit, kapag nilagak mo't binigay mo sa Ama, ang kapahingahay binigay niya sa iyo, makakamtan mo ang kaluwagan, kagaanan ang loob mo. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, yaw ng maliwanag na tinuran. Sapagkat ang sinumang nagpapasan ng kanyang pasanin sa buhay, may kaakibat na pamatok kayo. Yaw ng inyong sandigang batong walang katibagan. Kaya nga't maliwanag mag-aral kayo ng aking mga aral at matutunan ninyo itong magbibigay kagaanan ng loob nyo at kaliwanagan ng isip nyo. Sapagkat kung pagninilayan ng mga aral na ito, siyang magbibigay silbing pag-asa at liwanag ng katotohanan. Sa gayon, kapag nasumpungan yung katotohanan, makalalaya kayo sa anumang inyong kamalian. Sa gayon, matutupad ang aral at salita, ang nagsabuhay nito na kinabang na totoo. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Maliwanag ang katotohanan nang hindi mo pa kilala ang magpapagaan ng iyong dalahin para bagang kay bigat palagay mo'y di mo kaya. Subalit nang maramdaman mo ng kinakalingak at inalam mo na kung sinong dapat mong takbuhan at kilalanin, napagaan ng hindi mo namamalayan hanggang may sadyadkat nakahulagpos kang ganap at tagumpay ay nakamtan. Sapagkat bawat araw may kapahingahan ng iyong isip, bawat araw may kapahingahan ng iyong loob, kaya't sa bawat araw may dalahin ka pa, hindi mo na nalalaman kung gaano ang bigat, sapagkat pinagaan ng iyong tagapag-akay. Pinagaan ng iyong taga-sadsad. Pinagaan ng iyong sandigan. Pinagaan ng iyong di mo nakikita, ngunit kitang-kita ka. Amang walang hanggan, anak na binigay, espiritong taglay, sa tao'y manahan, kailan may di maninimdim, magugupo, malulumbay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Itaas nga ang kamay ng may dalahing mabigat. Ay, salamat. Ay, mabigat pala dalahin nyo. Hindi nyo kaya yan. Tandaan ninyo, walang makakakaya sa bigat na dinadala ninyo.
Kaya narinig nyo yung huling sinambit. Magaang pasanin ang ibibigay ko sa inyo. Sa makatwid, kayo nagpapabigat ng dinadala nyo, ngunit ang bumuhay sa inyo, di kayo papapasanin ng di ninyo kakayanin. Ang may pandinig ay nakarinig. Paano nabibigatan kayo? Sa isip nyo, kahirap naman eka nito. Kaya sakit naman ang nararamdaman ko. Kaya't kung ano, tinatala mo sa isip mo, nararamdaman ng katawan mo. Itala mong mabuti, itala mong maganda, at maganda, mabuti ang mararamdaman mo. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Sapagkat, sige, kapag mataas ang presyon mo, iniisip mo, mataas ang presyon ko, iniisip mo, baka maalta presyon pa ako, baka makomatos ako, baka bumababa ba yan? Nagno-normal ba yan? Hindi, lalong tumataas ang nervyos mo. Buhay ba ang Ama? Subalit, ipalagay mong wala kang sakit. Ipatag mo ang iyong loob at Ama ay tanggapin mo at kilalaning ganyan. Masdan mo ang mabubutit mahiwaga niyang gawa at ang isip mo ay kanyang papayapaing ganap. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Dakila ba siya? Totoo ba siya? Kung hindi siya magpapagaan ng inyong pasanin, para ano't Diyos siya? Kung wala siyang ginagawang mabuti sa inyo, para ano't masasabi mong may Diyos ka? Kaya lahat ng dinadala niyong di nyo kaya, ibigay niyo sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Sapagkat wala nga kayong kaya, ngunit anak niya kayo. Hindi nyo nga kaya, ngunit mahal niya kayo. Pababayan ka ba't tatalikdan ka niya? Pakikita niya yung pagmamahal niya sa'yo kung tunay mo siyang kikilalanin. Ngunit kung di mo siya kikilalanin, paano niyang pakikita pag-ibig niyang tapat sa'yo? Kaya kumilala ka muna nang gumaan ang dala-dala. Ang may pandinig ay nakarinig. Tandaan ninyo, kung pinagtitiwalaan niyong mahirap pangyarihin sa buhay niyo'y mapangyayari niya, magaan sa isip mo, magaan sa loob mo, tatanggapin mo siya. Alam kong may magagawa ang Ama ko. Lagi mong maiisip ito at lagi mong pananaligan sapagkat alam mo may magagawa siya sa iyo. Subalit kung nag-aalinlangan ka't may pag-aalinlangan ng puso't isip mo, hindi ka maniniwala at magtitiwala sapagkat hirap ka nga. May sakit ka nga. Naghihirap ka nga. Ngunit dahil naniniwala ka at nagtitiwala sa Kanyang may magagawa siya sa buhay mo, di mo namamalayan, nagawa na nga niya ang dapat niyang gawin sa iyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. May masasabunot ka ba sa kalbo? Kaya kailanman hindi mo maaaring sabunutin ang kalbo. May makukuha ka ba sa wala? Kaya kahit kailan hindi ka makakakuha sa wala. May bubunutin ka ba kung wala kang tinanim? Anong bubunutin mo? Wala ka namang tinanim na kahit anong damo. Pero siya, hindi mo tinanim, binubunot mo. Siya nagtanim nito. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, ang damong tumubo na ayaw mo, binubunot mo. Ang damong ayaw niya, pinapatay niya. Hindi mo nakikita. Ngunit ikaw nakikita mo yung ayaw mo, binubunot mo. Siya, hindi niya nakikita. Hindi mo makikita. Siya nakakakita. Buhay ba ang Ama? May susungkitin ka ba sa puno kung walang bunga? Para kang baliw na sumusungkit na wala ka namang kinukuha. Sa makatwid, magmithi kang magkabunga. Nang makinabang ka sa bunga mo at may makuha ka. Ayaw mo magtanim, paano kang bubungahan? Kaya magtanim ka ng magtanim nang mamunga ka rin. Buhay ba ang Ama? May hihingan ka ba sa taong wala ka namang mahihingi? Kaya,
Kung wala ka nang mahingi sa kapwa mo, sa Ama humingi ka. Kung wala nang magawa sa iyong sakit ang sino mang kapwa-tao, siya mayroon pa. Kaya kung lagi mong aasahan at siya'y mananalig, na ika'y kanyang anak, pagkat di naman siya nawawala ng pananalig sa lahat, na sila'y mga anak niya, at may magagawa sila, at may gagawin siya, gawin niyo rin ang pananalig niya sa inyong mahal niya, kayo. At mamahalin niyo siya, mahalin niyo nga ito. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ngunit di nyo nakikita ang nagmamahal ng totoo. Kilalanin nyo, tanggapin nyo, nang madama nyo at mapatuhanan nyo, mapagmahal pala ako. Wikang maliwanag sa lahat ng mga anak, sa lahat ng dako. May nakikipagtotoo sa kapwa nila, ngunit ang kapwa naman nila'y di makipagtotoo. Magpapanagpo ba ang katapatan ng bawat isa? Kaya kailangan munang magkatapatan sila at makipagtotoo kapwa nang magpanagpo ang totoong pagmamahalan. Ganyan din ang gawin nyo sa Ama. Makipagtotoo kayong mahalin siya at makikita nyo kung gaano katapat katotoong magmahal siya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahirap itong gawin ng tao lamang. Kaya't ibinibigay ang Espiritong tagatupad at gagawa upang kung taglay ninyo ang Espiritong di nyo nakikita, magaang gawin sa inyong lahat ang mahirap para sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Naunawaan nyo na ngayon yung salita sa Bibliang lumapit kayo sa akin at kayo pagpapahingahin. Hindi yung kapag napapagod kayo ay maglilibang kayo. Kapag napapagod kayo ay gusto nyong mag-rest day muna ako. Pagod na pagod ako eh. Okay, fine. Sabi naman, nag-rest day ka. Pero ang isip mo hindi nagre-relax. Nakapagpahinga ka ba? No! Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may
magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa iyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Kasalanan mo na ako naumpog ka, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari. Tingnan ko, tiyan. Ay, bigyan mo yun. Ayan, sige. Oh! Meron na. Akin yun. Sige. Tingnan ko. Ayan, o. Tingnan ko. Tingnan ko. Tingnan ko. Tingnan ko. Tingnan ko. Sige. Iba naman, siyempre, no? Parang masarap ito. Parang masarap.
Sasabihin nung nagdala ka ako ng tinapay dun kay Apo Kunching, napakarami. Karaming kinaing tinapay ni Apo Kunching. Nagdala ka ako ng candy doon, napakarami. Kadaming candy ni Apo Kunching. Ano? Pero alam niyo po ba, di baling gayon, maraming nakikinabang, maraming nasisiyahan, marami kayong nabibigyan ng kagalakan. Nawa, di baling ikaw ay pinapahamak ng iyong kapwa. Kung marami ka namang natutubos, mas masaya, maligaya, kaysa ikaw ang nagpapahamak, wala kang ginagawa. Buhay bang Ama? Kaya, siraan ka ng sira ng kapwa mo, matuwa ka. Kung sa paninira sa iyo maraming nakikinabang at pakinabang sa buhay mo. Kaysa naman doon sa sinisira ka, walang nangyayari. Maganda na yung sirang-sira, maraming nagaganap na maganda. Ang Ama ang magbibigay ng kapalit ng kabutihan. Bagamat sira ka sa kapwa mo. Ngunit kung ikaw ang taga-sira at wala kang nagagawa, pagdating ng takda, sigurado, pati kaluluwa mo, wasak. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya huwag kayong nadulumbay, huwag kayong nagagalit, huwag kayong lalaban kapag kayo sinisiraan. Sapagkat ang kapahingahan ay sa Ama lamang. Kaya't ang lahat ng ginagawa sa inyong hindi mainam ng kapwa nyo, sa Kanya nyo kukuhanin ang lakas at tapang. At siya magbibigay galak at kasiyahan, kaya't di nyo mararamdaman ang pait. Kahit nilalagok ninyo at nilulunok, di nyo malalasap. Sapagkat ang nagpapatamis nito'y Amang di nyo nakikita. Ngunit nasa puso't nasa isip nyo ay siya. Buhay bang Ama? Kaya't sa inyong lahat, di baling maging sangkalan ka ng kapwa mo. At sa pagnanangkala naman niya sa iyo'y nakikinabang siya. Kaysa ikaw ang manangkalan sa kapwa mo at kasiraan niya'y ginagawa mo, wala kang mapapala pagdating ng takda kaparusahan nito. Mga mahal, katotohanan ng tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan at kalakasan ng pananalig niyong tuwiran, inyong pagnilayan, bulayin niyong lubusan, mga sinambit na sa inyo ay dinatal upang ganap ninyong mapagtanto ang marapat. Lahat ng daluyan na pinagdaraanan ng tubig na mainam at lagusan, kailan may di bibigyan ng lason yan kung pakinabang marapat na kamtan. Sa bawat pagdaloy, maraming tutunguhan at bawat nabutan na kinabang naman. Tutugot ba ito at patutugutin ng Ama na marami siyang nakikitang nasisiyahan. Kaya mga mahal, magmithi kayong maging daluyan ng kabutihan upang patuloy na Ama sa inyo'y manahan at gawin niyang kayo'y masyahan. Bawat kasiyahan na dulot kanino man, higit na kagalakan sa inyo'y mararamdaman. Di nyo man makita at di makita ng kapwa nyo, Ama'y sila'y na sila'y niya. Bawat katuparan na marapat niyang yalay, nang ang tao ang siyang makikinabang, tutup din niya't gagawin upang ito'y maging marapat kailanman. Ang may pandinig ay
nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Masarap ba ang hangin? Masarap ba yung temperatura na binibigay ng pagbabadyang malapit na ang Pasko? Aba, masarap pala yan. Damhin mo na kung papaano ka kahalaga sa Ama. Kung papaano niya pinahalagaan ka, kaya nagsugo siya ng Mesiyas sa iyo at patuloy kanyang binibigyang kahalagahan bilang anak niyang mahalaga at mahal na mahal niya. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Aba, matigas ka na lang talaga pag di ka pa nabago kapag nakita mong amay buhay sa buhay mo. Ngunit kung di mo pa nga alam, paano mong mapapatunayan na buhay siya? Kaya para namang mapatutuhanan at mapatunayan, kilalanin mo siya, pakikilala siya. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kung magkagayon, tapat at totoo ang Diyos, halina, sa simoy pa lamang ng hangin, kapag inyong nilanghap iyan, mapapatotohanan nyo ng, aba, buhay pala ako. Aba, buhay ang Diyos ko. Kaya aasa ako at magbabahagi ako ng katotohanan sa Kanya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kumusta ka na? Nakakaihi ka ba ng maayos? Nakakaihi ka ba ng maganda? Mas masarap yan kaysa may sabit-sabit, ano? Kaysa may bitin-bitin. O de, sige. Alin ang mas maganda? May dinadala? Wala? Sadyang wala ay maganda. Ngunit lagi niyong tatandaan, di kayo mabubuhay ng walang dala-dala. Buhay ba ang Diyos? Kaya lagi kayong umasa ng dinadala niyo at dadalhin niyo ay magaan at inyong kayang-kaya dahil sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Halina kayo, mga minamahal ko. Uwi na tayo. Halina po kayo.